Sa gitna ng altar, habang mahigpit na hawak ni Dante ang aking kamay, akala ko ay nakamit ko na ang pangarap kong langit. Ngunit sa isang iglap, binitawan niya ako para sa isang tawag ni Corazon at iniwan akong mag-isa sa harap ng maraming tao nang walang pag-aalinlangan. Ang puting trahe de boda na suot ko ay naging simbolo ng aking pinakamalaking kahihiyan, habang ang bawat bulong ng awa ay tila mga saksak sa aking puso. Hindi nila alam, ang babaeng binaliwala nila ay ang V na may kakayahang gumuho sa kanilang buong mundo sa isang pagkumpas lang ng kamay. Handa ka na bang makilala ang tunay na luningning kapag ang pag-ibig ay naging mitya ng paghihiganti? Paano kung ang babaeng iniwan mo sa altar ang siya palang magiging huling kaligtasan mo? Ang amoy ng mga sariwang sampagita at puting rosas ay bumabalot sa buong katedral ng Ciudad de Esperanza. Napakaganda ng lahat, ang bawat dekorasyon, ang malambot na musika ng biolin, at ang dapit-hapong sikat ng araw na tumatagos sa mga makukulay na stained glass ng simbahan ay tila nakikigalak sa akin. Nakatingin ako sa aking refleksyon sa malaking salamin bago bumukas ang pinto ng katedral. Ang suot kong puting trahe de boda ay kumikinang sa bawat galaw ko. Ito na yon, ang pangarap kong maging asawa ng lalaking pinakamamahal ko, si Colonel Dante Makiling. Sa loob ng 3 taon naming relasyon, si Dante ang naging mundo ko. Hinintay ko ang bawat pagbabalik niya mula sa kanyang mga misyon sa bundok. Bawat gabi ay nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. At ngayon, sa harap ng Diyos at ng maraming tao, magiging isa na kami. Nang bumukas ang malaking pinto, bumilis ang tibok ng puso ko. Doon, sa dulo ng altar, nakatayo ang aking matikas na sundalo. Ang kanyang uniforme ay lalong nagpatingkad sa kanyang pagkalalaki at awtoridad. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting akala ko ay para sa akin lamang habang buhay. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng pasilyo. Bawat hakbang ay parang isang panata. Ang aking lola, si Lola Dalangin, ay tumitingin sa akin ng may luha sa mga mata. Alam ko ang iniisip niya. Akala niya, sa wakas ay nahanap ko na ang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Hindi niya alam, at hindi alam ng lahat, na ang babaeng naglalakad na ito ay hindi lang isang simpleng luningning. Nakarating ako sa tabi ni Dante. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ang kanyang mga daliri, pero mahigpit ang hawak niya. Napakaganda mo, Ning, bulong niya. Sapat na yon para tunawin ang lahat ng kaba ko. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay parang isang awit sa aking pandinig, hanggang sa dumating ang sandali ng pagpapalitan ng singsing. Dante Makiling, do you take Luningning Soliman to be your lawfully wedded wife? Huminga ng malalim si Dante. Bubuka na sana ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit biglang nabulabog ang kabanalan ng simbahan. Ang malakas na tunog ng isang cellphone ay umalingaw-ngaw. Hindi ito sa kung sinong bisita lang. Ito ay mula sa bulsa mismo ng uniforme ni Dante. Kumunot ang noo ni Dante. Sa gitna ng seremonya, kinuha niya ang telepono. Nakita ko ang pangalang rumehistro sa screen. Corazon, ang kanyang MNUN o foster sister, ang babaeng palaging nakabuntot sa aming relasyon mula pa noong una. Dante, huwag mong sasagutin yan. Ngayon lang pakiusap. Bulong ko. Ramdam ko ang biglang panlalamig ng aking sikmura. Ngunit tila hindi niya ako narinig. Pinindot niya ang answer button. Ang boses ni Corazon ay narinig hanggang sa kinaroroonan ko dahil sa lakas ng kanyang pag-iyak at tili. Kuya Dante, tulungan mo ako. Nag-crash ang sasakyan ko. Maraming dugo. Kuya, natatakot ako. Parang hindi ko na kaya. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin, ngunit hindi ko na nakita ang lalaking nangakong mamahalin na
tanghalin ako kanina lang. Ang nakikita ko na ngayon ay ang colonel na handang iwan ang lahat para sa kanyang tungkulin o para sa babaeng yon. Kailangan kong umalis, Ning. Si Corazon nasa panganib siya. Mabilis niyang sabi. Dante, sandali. Nasa gitna tayo ng kasal. Parating na ang mga rescue, sigurado ako. Huwag mo akong iwan dito. Pagmamakaawa ko, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang braso. Ang aking mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa tela ng kanyang uniforme. Tiningnan niya ako ng may halong inis at pagmamadali. Hindi mo ba naintindihan? Walang ibang pamilya si Corazon kundi ako. Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At paano ako, Dante? Paano ang kasal natin? Paano ang lahat ng mga taong narito? Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Ginalaw niya ang kanyang braso para kumawala sa hawak ko. Sa harap ng pari, sa harap ng aking lola, at sa harap ng lahat ng matataas na opisyal ng militar at negosyante sa Ciudad Esperanza, iniwan ni Dante ang aking kamay. I'm sorry, Ning. Magpaliwanag na lang ako mamaya. Tumalikod siya. Hindi man lang siya lumingon ng muli. Tumakbo siya palabas ng simbahan, suot pa rin ang kanyang wedding suit. Iniwan ang bawat pangakong binitawan niya sa loob ng 3 taon. Naiwan akong nakatayo sa altar. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Ang awa sa kanilang mga mata ay parang mga patalim na sumasaksak sa aking pagkatao. Kawawa naman si Luningning. Iniwan sa mismong araw ng kasal. Sabi ko na nga ba, mas mahalaga si Corazon sa kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking kanvuan kuy, ang belo na simbolo sana ng aking kadalisayan at bagong simula. Hinawakan ko ito ng mahigpit bago ko ito marahas na hinila mula sa aking ulo. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga mamamahayag na nagsisimula ng kumuha ng larawan. Ang kahihiyang ito ay kakalat sa buong bansa bukas. Ang pamilya Soliman ay magiging katatawanan. Humarap ako sa krus sa dulo ng altar. Ang aking puso, na kanina lang ay puno ng pag-ibig, ngayon ay tila ba naging isang pirasong bato. Isang malamig at matigas na bato. Naglakad ako pabalik, hindi tulad ng isang talunang babae, kundi ng may direksyon. Nadaanan ko ang aking lola na akmang lalapit sa akin. Ning Apo, "Wag ngayon, Lola." Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at puno ng awtoridad. Lumabas ako ng simbahan. Ang hangin sa labas ay malakas na humahampas sa aking mukha. Kinuha ko ang aking maliit na bag mula sa aking assistant na kanina pa nakatulala sa gilid. Mula roon, nilabas ko ang isa pang telepono. Ang teleponong hindi alam ni Dante na mayroon ako. Pinindot ko ang isang speed dial. "Sep V, kayo po ba yan?" Tanong ng boses sa kabilang linya. "Ihanda ang lahat ng mga dokumento para sa hostile takeover ng Makiling Industries." Sabi ko habang nakatingin sa sasakyan ni Dante na mabilis na lumalayo sa kalsada. At gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa aksidente ni Corazon Silakbo sa loob ng 10 minuto. "Masusunod po, Sep V. May iba pa po ba?" Tiningnan ko ang singsing sa aking daliri na hindi natapos maisuot ni Dante. Hinubad ko ito at itinapon sa putikan sa gilid ng kalsada. "Oo, sabihin mo sa publiko. Ang Luningning na kilala nila ay wala na. Patay na siya kasabay ng kasal na ito." Sumakay ako sa isang itim na SUV na kakarating lang sa tapat ko. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang mga graph at numero ng stock market ay nagsimulang sumayaw sa screen. Ito ang mundo ko. Ang mundong tinalikuran ko para sa isang lalaking hindi pala ako kayang panindigan. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa aking intelligence team. Isang litrato ng aksidente ni Corazon. Naningkit ang aking mga mata.
Ang anggulo ng sasakyan, ang kawalan ng skid marks sa kalsada, at ang katotohanang malapit lang ang ospital. Pero tumawag pa rin siya kay Dante sa gitna ng kasal. Gusto mong maglaro, Corazon? Sige, pagbibigyan kita. Bulong ko sa dilim. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang susunod na impormasyong lumabas sa aking screen. Isang record ng tawag mula sa telepono ni Corazon 5 minuto bago ang aksidente. Hindi si Dante ang huli niyang tinawagan. Tinawagan niya ang sarili kong ama, ang lalaking matagal ko nang hindi nakakausap. Napahawak ako nang mahigpit sa gilid ng aking upuan. Ano ang kinalaman ng pamilya ko sa paninirang puring ito? At bakit tila lahat sila ay gustong makita akong bumagsak? Sige Dante, pumunta ka sa kanya. Iligtas mo siya. Sabi ko habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa aking sikretong headquarters. Dahil pagbalik mo, wala ka ng uuwian. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng posisyon, at higit sa lahat, wala ka ng asawa. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikiramay sa isang pag-ibig na namatay bago pa man ganap na maisilang. Ngunit sa likod ng aking mga mata, wala ng luha. Mayroon lamang isang naglalagablab na plano. Ang V ay nagising na at ang Ciudad de Esperanza ay hindi handa sa kanyang paghihiganti. Hindi mapakali si Dante habang nakaupo sa tabi ng hospital bed ni Corazon. Ang puting ilaw ng silid ay tila nagpapatindi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa bawat paghinga niya, naaalala niya ang hitsura ni Luningning sa altar, ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang paghila niya sa kanyang belo, at ang lamig sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman nakita rati. Kuya Dante, mahinang tawag ni Corazon. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata, puno ng luha at takot. Nandito ka pa ba? Akala ko iniwan mo na rin ako. Hinawakan ni Dante ang kamay nito. Nandito ako, Cora. Hindi kita iiwan. Ano ba ang nangyari? Bakit ka nagmamaneho ng ganoon kabilis? Umiling si Corazon at nagsimulang humikbi. May tumatawag sa akin. Nananakot. Sabi nila, papatayin daw nila ako dahil sa ugnayan ko sa inyo ni Ning. Natakot ako, kuya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napakunot ang noo ni Dante. Sino ang mananakot kay Corazon? Bilang isang kolonel, marami siyang kaaway. Pero bakit ang isang inosenteng babaeng tulad ni Corazon ang idadamay? Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito. Sabi ni Dante, bagamat ang isip niya ay lumilipad pabalik sa simbahan. Pagkaraan ng ilang oras, nang masiguro ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Corazon, nagpasya si Dante na iuwi na ito. Ngunit hindi niya ito pwedeng iwan sa apartment nito nang mag-isa. Sa gitna ng kanyang kalituhan, dinala niya si Corazon sa Hacienda del Silencio, ang mansyong dapat ay magiging tahanan nila ni Ning bilang mag-asawa. Pagdating nila sa mansyon, bumalot ang nakabibinging katahimikan. Ang mga katulong ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Dante. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Ning. Wala na ang kanyang wedding dress. Nakasuot siya ngayon ng isang eleganteng itim na sutla na pantulog, may hawak na baso ng alak at nakatingin sa labas ng bintana. Ning, nandito na kami. Mahinang sabi ni Dante. Dahan-dahang lumingon si Ning. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, walang galit, walang luha, walang sakit. Isang blangkong pader. Nakikita ko. Tipid niyang sagot. Ning, kailangan dito muna si Corazon. May mga nagbabanta sa buhay niya. Hindi ko siya pwedeng iwan sa labas habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Paliwanag ni Dante, inaasahan niyang maglulupasay si Ning, sisigaw o magpapalaya sa kanila. Ngunit tumangulang si Ning. Ang guest room sa dulo ay bakante. Yaya ginhawa, iakyat mo ang mga gamit ni Miss Silakbo. Ning, salamat sa pag-unawa, sabi ni Dante, na may kasamang malaking pasasalamat at kaunting kaba. Bakit ganoon kadali kay Ning natanggapin ito?
Kinabukasan, naging mas matindi ang tensyon. Habang nag-aalmusal, sinubukan ni Dante na kausapin si Ning tungkol sa nangyari sa simbahan, ngunit palaging iniiwas ni Ning ang usapan. Sa kabilang banda, si Corazon ay palaging gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon ni Dante. Are? Ang hapdi? Sigaw ni Corazon mula sa kusina. Mabilis na tumakbo si Dante roon. Nakita niya si Corazon na nakahawak sa kanyang braso habang sa sahig ay nagkalat ang mainit na lugaw. Si Ning ay nakatayo lang sa harap nito, walang kagalaw-galaw. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dante habang tinitingnan ang braso ni Corazon na medyo namumula. Kuya, gusto ko lang sanang tulungan si Ning na maghain. Pero parang ayaw niya. Nasagi niya ang mangkok. Natapunan ako. Sabi ni Corazon habang humihikbi. Tinitingnan si Ning nang may takot sa mga mata. Tumingin si Dante kay Ning. Ning, ano ba naman ito? May sugat na nga ang tao, dadagdagan mo pa? Alam kong galit ka sa nangyari sa kasal, pero huwag mo namang ibuhos kay Cora ang galit mo. Hindi sumagot si Ning. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Doon, nakita ni Dante ang mas malaking bakas ng pagkapaso. Ang balat ni Ning ay namumula na at may mga paltos na nagsisimulang lumitaw. Mas malala ang paso niya kaysa kay Corazon. Hindi ko siya sinagi, malamig na sabi ni Ning. Siya ang kumuha ng mangkok sa kamay ko at sadyang itinapon ito sa aming dalawa. Kung gusto mo siyang paniwalaan, sige gay. Pero sa susunod na sisigawan mo ako sa pamamahay ko, siguraduhin mong tama ang impormasyon mo, Dante. Natigilan si Dante. Ang kanyang boses ay tila nawala sa kanyang lalamunan. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang hawakan ang kamay ni Ning, pero tinalikuran na siya nito. Yaya ginhawa, pakilinis ang kalat na ito at pakisabi sa mga tauhan, walang sino man ang lalapit sa kwarto ko hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Ning bago tuluyang umakyat sa itaas. Naiwang tulala si Dante. Tumingin siya kay Corazon na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Dante ng isang kakaibang duda. Ang anghel na palagi niyang pinoprotektahan ay tila may itinatago. Gabi na nang mapansin ni Dante na bukas pa ang ilaw sa opisina ni Ning sa mansyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Ning. Inasahan niyang makikita ang kanyang asawa na umiiyak o nagmumukmok sa dilim. Gaya ng madalas nitong gawin noon kapag sila ay nag-aaway. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawing hindi niya kayang ipaliwanag. Maliwanag ang silid mula sa 3 malalaking monitor ng computer. Si Ning ay nakaupo sa harap ng mga ito, suot ang isang salamin na tila nagpapatala sa kanyang tingin. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard at sa mga screen ay makikita ang mga graph, numero, at mga dokumentong puno ng mga legal na terminolohiya na kahit si Dante, bilang isang kolonel, ay nahihirapang intindihin. Ning? Tawag ni Dante. Hindi lumingon si Ning, ngunit tumigil ang kanyang mga daliri. Ano ang ginagawa mo rito, Dante? Hindi ba't dapat ay binabantayan mo ang iyong emnuen? Gusto ko lang gamutin ang paso mo, mahinang sabi ni Dante habang itinaas ang hawak na first aid kit. Pasensya na kanina. Masyado lang akong nag-alala kay Cora. Nag-alala ka sa kanya, kaya pinili mong saktan ang asawa mo. Sa wakas ay lumingon si Ning. Ang liwanag mula sa computer ay nagbigay ng isang misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Dante. Ang paso sa balat ay madaling maghilom. Ang tiwala ang mahirap ibalik. Lumapit si Dante at sinubukang hawakan ang kamay ni Ning, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Ning, ano ba itong mga ginagawa mo? Bakit parang hindi na kita kilala? Tanong ni Dante habang nakatingin sa mga monitor. Makiling Industries, bakit mo tinitingnan ang mga financial records ng kumpanya ng pamilya ko? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ning.
Isang nangiting puno ng lihim. Sabi mo nga kanina, kailangan kong mag-unawa, di ba? Inuunawa ko lang kung gaano kabilis babagsak ang kumpanya nyo dahil sa mga maling desisyon mo at ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Dante. Malalaman mo rin, Dante, sa tamang panahon. Sagot ni Ning bago isinara ang lahat ng kanyang monitors sa isang click lang. Ngayon, lumabas ka na. Marami pa akong tatapusin. Lulugulugong lumabas si Dante ng silid. Hindi niya malaman kung bakit nakaramdam siya ng isang matinding kaba. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Corazon na nakasilip mula sa pintuan ng guest room. Ang mukha nito ay puno ng pagkabalisa. Kuya Dante, galit ba si Ning? Tanong ni Corazon. Matulog ka na, Cora. Tanging sagot ni Dante. Nang makabalik si Dante sa kanyang sariling kwarto, hindi siya makatulog. Ang mga imahe sa monitor ni Ning ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan niya? Samantala, sa loob ng opisina, kinuha ni Ning ang kanyang cellphone. May isang mensaheng pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Sep V, handa na ang lahat. Bukas, sa pagbukas ng stock market, magsisimula na ang pagguho ng mga makiling. Ang pondo ay nailipat na sa Vanguard Strategic Solutions. Tumingin si Ning sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa Ciudad de Esperanza. Sinimulan niyo ang laro sa simbahan, bulong ni Ning sa hangin. Tatapusin ko ito sa harap ng inyong pagkatalo. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Isang tawag ang pumasok. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay seryoso at malalim. Ang boses ni Apolaki, ang bilyonaryong katuwang niya sa lahat ng sikretong operasyon. V, may kailangan kang malaman, sabi ni Apolaki. Ang aksidente ni Corazon, hindi lang yon simpleng drama. May nakita kaming trail ng pera mula sa isang foreign account na konektado sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. Nanlamig ang buong katawan ni Ning. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis. Sigurado ka ba, Aki? Oo, mukhang ginagamit nila si Corazon para makalapit sa iyo. O kay Dante, mag-ingat ka, V. Ang kaaway ay nasa loob na mismo ng bahay mo. Dahan-dahang ibinaba ni Ning ang telepono. Tumingin siya sa pintuan ng kanyang silid kung saan sa kabila niyon ay natutulog ang kanyang asawa at ang babaeng itinuturing nitong kapatid. Hindi lang pala ito tungkol sa paghihiganti sa isang naudlot na kasal. Ito ay tungkol sa isang digmaang matagal na palang nagsimula bago pa man niya isuot ang kanyang wedding dress. Nararamdaman ko ang bigat ng tingin ni Corazon habang nag-aalmusal kami sa malawak na hapagkainan ng Hacienda del Silencio. Si Dante ay nasa kabila ng mesa, nakatitig sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa sa kape na iniinom niya. Kuya Dante, may problema ba? Malambing na tanong ni Corazon. Masyadong malalim ang iniisip mo. Huminga ng malalim si Dante at isinara ang kanyang laptop. Ang kumpanya, Cora, biglang bumagsak ang stocks ng Makiling Industries ngayong umaga. May isang grupo na tinatawag na Vanguard Strategic Solutions ang unti-unting bumibili sa aming shares. Kung hindi namin sila mapipigilan, mawawalan kami ng kontrol sa kumpanya. Uminom ako ng juice ng dahan-dahan, Vanguard, ang sarili kong kumpanya. Wala bang paraan para pigilan sila, kuya? Tanong muli ni Corazon, habang ang kanyang mga kamay ay gumagapang patungo sa kamay ni Dante para aliwin ito. May isang tao lang na pwedeng makatulong sa amin, sabi ni Dante, sabay tingin sa akin. Si V, ang pinakamagaling na corporate strategist sa bansa. Sinubukan na siyang kontakin ng management team ko, pero balita ko, napakapili niya sa mga kliyente. Bakit hindi mo subukan, Dante? Wika ko nang hindi tumitingin sa kanya. Baka naman sa tamang alok, tulungan niya kayo. Susubukan ko, Ning. Gagawin ko ang lahat para hindi gumuho ang pinaghirapan ng tatay ko.
Seryosong sagot ni Dante. Tumayo si Corazon. Bitbit ang isang baso ng tubig at isang maliit na lalagyan ng gamot. Ning-o, nakalimutan mo palang inumin ang vitamins mo. Sabi ni Yaya Ginhawa, kailangan mo ito para hindi ka mahilo. Tinitigan ko ang mga puting tabletang nasa loob ng lalagyan. Alam ko ang hitsura ng vitamins ko. At ang mga ito, may kakaibang kinang. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Corazon. Salamat, Cora. Napakabait mo talagang kapatid. Sabi ko nang may halong sarkasmo na tanging ako lang ang nakakaalam. Inumin mo na, Ning, para lumakas ka. Dagdag ni Dante, na tila natutuwa sa pag-aalaga ni Corazon sa akin. Kinuha ko ang mga tableta at inilapit sa aking bibig. Ngunit bago ko ito tutuluyang malunok, sadyang napaubo ako ng malakas at nalaglag ang mga ito sa sahig. Ay, sorry Cora, ang clumsy ko talaga. Sabi ko habang yumuyuko para pulutin ang mga ito. Mabilis na kumilos si Corazon para kunin ang mga gamot. Ako na, Ning. Ako na ang magtatapon nito at kukuha ng bago. Huwag na, Cora. Sabi ko habang pinipigilan ang kanyang kamay. Ang aking tingin ay direktang nakatama sa kanyang mga mata. Yaya Ginhawa, pakikuha nga ang mga nahulog na gamot na ito at dalhin sa laboratorio sa ibaba. Gusto kong malaman kung bakit parang iba ang amoy nito ngayon. Nakita ko ang biglang pamumutla ni Corazon. Ang kanyang labi ay nanginig. Laboratorio. Ning, vitamins lang yan. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Dante, na halatang naguguluhan. Wala lang, Dante. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng pumapasok sa katawan ko ay ligtas. Alam mo na, baka may lason na nakatago sa anyo ng kabutihan. Ngumiti ako nang matamis sa kanila. Pagkatapos ng almusal, mabilis na nagpaalam si Dante para pumunta sa opisina. Si Corazon naman ay nagkulong sa kanyang kwarto. Malamang ay tinatawagan ang kanyang mga kasabwat dahil sa takot. Pumasok ako sa aking sikretong office sa loob ng mansyon. Sa screen ng aking computer, nakita ko ang request para sa isang meeting mula sa Makiling Industries. Nakita ko ang pangalan ni Dante. Gusto mo akong makita, Dante? Sige. Bulong ko. Binuksan ko ang isang software na nagpapabago ng boses. Pagkatapos ay tinawagan ko ang personal na numero ni Dante. Sa kabilang linya, mabilis na sumagot si Dante. Hello? Sino ito? Colonel Dante Makiling. Sabi ko sa isang boses na malalim, mekanikal, at walang pagkakakilanlan. Nakatanggap ako ng inyong request. Ito si V. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Dante. Salamat sa pagtawag, V. Kailangan namin ng tulong mo. Ang aming kumpanya ay, alam ko ang nangyayari sa Makiling Industries, Colonel. Putol ko sa kanya. Alam ko rin na iniwan mo ang asawa mo sa altar para sa isang babaeng ngayon ay naninirahan sa bahay niyo. Natigilan si Dante. Paano? Paano mo nalaman ang mga personal na bagay na yan? Alam ni V ang lahat, Colonel. At bago ko pag-isipan kung tutulungan kita, may isa akong kondisyon. Ano yon? Kahit ano, gagawin ko. Desperadong sabi ni Dante. Paalisin mo si Corazon Silakbo sa Hacienda del Silencio sa loob ng 24 na oras. Kapag wala na siya sa bahay na yan, saka tayo mag-uusap. V, hindi mo naintindihan. Si Corazon ay... Ang oras mo ay nagsisimula na ngayon, Colonel. Bye! Ibinaba ko ang telepono. Alam ko ang laro ni Corazon. Alam ko na ang mga gamot na ibinigay niya ay pampahina ng puso. Mga gamot na unti-unting papatay sa akin nang hindi napapansin ng mga doktor. Gusto niya akong mawala para tuluyan niyang makuha si Dante at ang yaman namin. Lumabas ako ng kwarto at saktong nakita ko si Dante, nakakarating lang, pawis na pawis at puno ng tensyon. Nakita niya ako sa pasilyo at mabilis siyang lumapit. Ning, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tungkol saan, Dante? Si Corazon.
Kailangan muna niyang lumipat ng matitirhan. Eksaktong lumabas si Corazon mula sa kanyang kwarto at narinig ang sinabi ni Dante. Ano? Kuya Dante, itatapon mo na ba ako sa labas? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Nagsimula na namang umiyak si Corazon, ang kanyang paboritong armas. Ngunit bago pa man makasagot si Dante, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa eksena. Binuksan ni Yaya Ginhawa ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme ng pulis. Colonel Makiling, pasensya na po sa istorbo, sabi ng opisyal. Nandito kami para kay Miss Corazon Silakbo. May warrant kami para sa kanyang investigasyon tungkol sa isang illegal na transaksyon sa labas ng bansa. Ano? Sigaw ni Dante at Corazon ng sabay. Tumingin ako kay Corazon na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi pa ito ang huling tira ko, Cora. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, biglang hinawakan ni Corazon ang kanyang tiyan at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang baby. Kuya Dante, ang baby natin. Nanlaki ang aking mga mata. Ang bawat salitang binitawan ni Corazon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng aking puso. Baby? Buntis si Corazon. At ang ama ay ang asawa ko? Ang bawat laro ay may kanya-kanyang alas. At sa pagkakataong ito, ibinaba ko na ang sa akin. Alam kong sa sandaling banggitin ko ang salitang anak, titigil ang mundo ni Dante, titigil ang hustisya, at ang lahat ng atensyon ay babalik sa akin. Nararamdaman ko ang paglamig ng mga kamay ni Dante habang buhat-buhat niya ako. Ang kanyang paghinga ay mabilis at puno ng kaba. Gusto kong ngumiti habang nakasubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib, ngunit kailangang manatili akong kapanipaniwala. Kailangan kong maging ang biktima, ang kawawang babaeng nagdadalang tao na pinagkakaisahan ng lahat. Dante, ang anak natin, iligtas mo ang anak natin. Pag-uulit ko sa isang nanghihinang boses. Narinig ko ang matigas na yabag ng mga paa ni Ning papalapit sa amin. Ramdam ko ang kanyang presensya. Malamig, matalim, at parang isang lason na unti-unting lumalason sa aking tagumpay. Buntis? Ang boses ni Ning ay walang halong gulat. Ito ay puno ng panghahamak. Dante, sa loob ng 3 taon nating pagsasama, hindi mo man lang nabanggit na may milagrong nangyari sa inyo ng kapatid-kapatiran mo. Hindi ngayon ang oras para sa pagseselos, Ning, sigaw ni Dante. Bakas sa boses niya ang galit at desperasyon. Dadalhin ko siya sa ospital. Mga opisyal, pasensya na, ngunit kailangang unahin ang buhay ng bata. Hindi nakakilos ang mga pulis. Sino ba naman ang hahadlang sa isang kolonel na nagliligtas ng kanyang magiging anak? Iyon ang pagkakamali nila. Ang emosyon ay palaging mas malakas kaysa sa batas. Dinala ako ni Dante sa ospital. Sa loob ng puting silid, habang nagpapanggap akong natutulog, narinig ko ang pagpasok niya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan niya at ng taong kasama niya. Kolonel, narito ang mga resulta. Sabi ng isang boses, hindi ito boses ng doktor. Ito ay boses ng isang lalaki, si Apolaki Kalinga, ang bilyonaryong madalas makasama ni Ning sa mga balita tungkol sa negosyo. Bakit ka narito, Mr. Kalinga? At anong kinalaman mo sa kalusugan ni Corazon? Tanong ni Dante, puno ng pagdududa. Narito ako bilang kinatawan ni Luningning at ang resultang hawak ko ay hindi tungkol sa pagbubuntis. Ito ay mga litrato. Sagot ni Apolaki. Narinig ko ang kalansing ng mga papel. Pinilit kong huwag gumalaw. Ano ang mga litratong yon? Ano ito? Tanong ni Dante. Sining. At ikaw? Sa isang hotel? Iyan ang gusto mong makita. Di ba, Colonel? Ang akala mo ay nagtataksil ang asawa mo. Mahinahong sabi ni Apolaki. Pero kung titingnan mong mabuti ang timestamp, ang mga litratong yan ay kinuha noong gabing iniwan mo siya sa altar. Habang ikaw ay nasa tabi ni Corazon, si Ning ay nasa isang seryosong pagpupulong
kasama ang mga top investors ng bansa. Siya ang nagligtas sa stocks ng kumpanya mo nang hindi mo alam. Hindi, hindi totoo yan. Si Ning ay isang simpleng may bahay lang. Wala siyang alam sa negosyo. Giit ni Dante, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang boses. Iyan ang pagkakamali mo, Colonel. Masyado kang nabulag sa drama ng babaeng iyan sa kama mo, kaya hindi mo nakita ang reyna na nasa tabi mo. Sabi ni Apolaki bago lumakad palabas. Nang tumahimik ang silid, naramdaman ko ang paglapit ni Dante sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat, pero hindi na ito kasing higpit gaya ng dati. Mayroon ng pagdududa. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong sirain si Ning bago niya ako tuluyang maunahan. Kinabukasan, pagkapasok ni Dante sa opisina, siniguro kong makita niya ang isang envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob niyon ay mga peking bank statements na nagpapakita ng paglilipat ng malaking pondo mula sa Makiling Industries patungo sa isang personal na account ni Luningning sa ibang bansa. Kung hindi kita makukuha sa Santong Dasalan, Dante, kukunin kita sa Santong Paspasan. Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang baby sa tiyan ko ay isang kasinungalingan, isang palabas na tatagal hanggat kailangan ko. Ngunit hapon na nang makatanggap ako ng balitang hindi ko inaasahan. Nagpunta si Dante sa isang high-end hotel sa Ciudad de Esperanza para sa isang emergency meeting kasama ang mga board members ng kumpanya. Sabi ng tauhan ko, may isang malaking revelasyon daw na magaganap. Dali-dali akong nagpunta roon kahit pa dapat ay nagpapahinga ako. Mula sa gilid ng malaking ballroom, nakita ko si Dante. Nakatayo siya sa gitna, mukhang litong-lito. Ang lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay naroon. Lahat ay nakatingin sa entablado. Biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang suit. Ang kanyang bawat hakbang ay nagbibigay ng awtoridad. Ang lahat ng mga bodyguard ay yumukod sa kanyang pagdaan. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa talino. Si Luningning. Good afternoon, gentlemen. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid gamit ang mikropono. I am V and I am here to discuss the future or the end of Makiling Industries. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Dante. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Napatingin siya sa akin na nasa gilid at pagkatapos ay pabalik kay Ning. Sa sandaling iyon, alam kong gumuho na ang lahat ng pader na itinayo ko. Hindi na siya makatingin sa akin ng may pagmamahal. Ang tanging nakikita ko sa kanyang mga mata ay ang katotohanang mas malaki ang kasalanang nagawa niya sa babaeng nasa entablado kaysa sa anumang kasalanang nagawa ko sa kanya. Tumakbo ako palabas, ngunit bago pa man ako makalayo, hinarang ako ni Yaya Ginhawa. Ang matandang yaya na akala ko ay kampi sa akin. Saan ka pupunta, Corazon? Tanong niya, ang kanyang boses ay hindi na malambot. Tapos na ang palabas mo. Umalis ka sa daan ko, matanda. Sigaw ko. Ngunit may iniabot siya sa aking isang papel. Isang kopya ng medical record mula sa ospital kanina. Ang tunay na record. Walang bata, Corazon. At ang masakit, alam na yon ni Dante. Bago pa man siya pumunta rito, bulong ni Yaya Ginhawa. Nanigas ang buong katawan ko. Kung alam na ni Dante, bakit hindi siya nagsalita? Dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang itatagal ng kasinungalingan ko. Gusto niyang panoorin ang sarili niyang pagkawasak. Bumalik ako sa mansyon para kunin ang mga gamit ko at tumakas. Ngunit sa pagbukas ko ng drawer ni Ning para magnakaw ng alahas, may nakita akong isang bagay na mas mahalaga. Ang aming marriage contract. Ang orihinal na kopya. Ito ay punit-punit na. Tila ba dumaan sa isang matinding galit. At sa tabi niyon ay isang itim na card. Isang Centurion Black card na may pangalang Luningning Soliman, Vanguard Strategic CEO. Sa likod ng card,
May nakasulat na maikling mensahe sa pluma. Ang katapatan ay hindi binibili, Dante. Ito ay pinatutunayan. At sa araw na pinili mo ang kasinungalingan, tinapos mo na ang ating katotohanan. Nabitawan ko ang papel nang marinig ko ang sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Hindi na sila narito para sa isang investigasyon. Narito na sila para sa akin. Ang langit ay tila biniyak ng bawat kidlat na tumatama sa kabundukan ng probinsya ng Agos. Ang ulan ay hindi tumitigil. Isang malupit na hagupit ng kalikasan na tila nakikiramay sa kaguluhang namamayani sa aking puso. Bilang isang kolonel, tungkulin ko ang protektahan ng mga tao. Pero paano ko gagawin yon kung ang sarili kong buhay ay isang malaking pagkawasak? Nasa gitna kami ng isang malawakang relief operation. Ang ilog Agos ay umapaw na at ang putik ay unti-unting lumalamon sa mga kabahayan. Sumama si Corazon sa akin, pilit na kumakapit sa aking braso, umiiyak at nagsasabing natatakot siya para sa anak namin. Kahit alam ko na ang katotohanang niloloko niya lang ako, may bahagi sa akin na hindi pa rin kayang talikuran ang nakaraan. Isang malaking pagkakamali na dinala ko pa siya rito. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang makita si Ning sa gitna ng unos. Hindi siya narito bilang si Luningning na asawa ko. Narito siya bilang V. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang rescue boat, suot ang tactical gear, nagbibigay ng mga utos sa kanyang sariling search and rescue team. Ang kanyang boses ay mas malakas pa sa dagundong ng baha. Wala siyang takot, wala siyang pag-aalinlangan. I-deploy ang drone para makita ang mga taong stranded sa bubong ng simbahan. Sigaw ni Ning. Ngayon na. Dante! Kuya, tulungan mo ako. Nadulas ako. Tili ni Corazon na nakahawak sa isang poste ng waiting shed. Ang tubig ay hanggang baywang na namin. Tumingin ako kay Corazon pagkatapos ay kay Ning. Sa sandaling iyon, nakita ko ang malaking pagkakaiba. Si Corazon ay lason na kumakapit para mabuhay, habang si Ning ay ang gamot na nagbibigay ng buhay sa iba. Biglang isang malakas na dagundong ang narinig namin mula sa itaas ng burol. Isang flash flood, isang pader ng tubig at malalaking troso, ang mabilis na bumababa patungo sa amin. Ning, umalis ka riyan. Sigaw ko sa abot ng aking makakaya, ngunit hindi siya lumingon. May nakita siyang grupo ng mga bata na nakakapit sa isang punong malapit ng mabuwal sa gitna ng mabilis na agos. Sa halip na lumayo, tumalon si Ning sa rumagasang tubig para abutin sila. Kuya Dante, iligtas mo ako. Ano rin ako? Sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Nasa gitna ako ng isang malupit na pagpili. Ang babaeng matagal kong inalagaan dahil sa utang na loob o ang babaeng binaliwala ko pero siyang tunay na nagmamahal sa akin? Pinuntahan ko si Corazon. Hinila ko siya paakyat sa isang mataas na bahagi ng semento. Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Pagkalingon ko, nakita ko si Ning. Nakuha na niya ang huling bata at naipasa ito sa kanyang mga tauhan sa bangka. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking troso ang humampas sa kanyang rescue boat. Ning! Nawalan ng balanse si Ning. Ang mabilis na agos ng putik ay tumama sa kanya. Nakita ko ang kanyang mga kamay na pilit na kumakapit sa kahit anong bagay hanggang sa magtama ang aming mga mata. Walang galit sa kanyang tingin. Mayroon lamang isang malungkot na pamamalam. Dante. Ang huling salitang nabuo sa kanyang mga labi bago siya tuluyang nilamon ng maitim at malupit na tubig ng agos. Hindi! Tumalon ako sa tubig. Hindi ko inisip ang panganib. Sinubukan kong lumangoy patungo sa kinaroroonan niya kanina. Pero huli na. Ang bilis ng tubig ay hindi kayang labanan ng kahit sinong tao. Lumubog ako, sumisigaw sa ilalim ng tubig. Pilit na hinahanap ang kanyang pulang tactical vest. Wala. Wala akong makita, kundi ang dilim at ang rumagasang putik. Nang makuha ako ng aking mga tauhan at maiangat sa pampang, parang nawala ang lahat ng lakas ko. Napaluhod ako sa putikan
Ang ulan ay humahalo sa aking mga luha. Colonel, wala na po siya. Masyadong malakas ang agos, sabi ng isa kong tauhan, nakayuko. Tumingin ako sa malayo. Doon, sa isang sanga ng puno na iniwan ng baha, may isang bagay na kumikinang. Gumapang ako patungo roon. Ito ang kanyang singsing, ang singsing na itinapon niya noong araw ng aming kasal. Mukhang nahanap niya ito at muling isinuot. O marahil ay hindi niya ito kailanman tuluyang kinalimutan. Hinawakan ko ang singsing ng napakahigpit hanggang sa bumaon ito sa aking palad. Ning, patawarin mo ako. Ning, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong probinsya ng Agos, ngunit ang tanging sumagot ay ang hagulgol ng hangin. Sa gilid ko, lumapit si Corazon, sinusubukang hawakan ang balikat ko. Kuya Dante, nandito pa naman ako. Marahas ko siyang itinulak. Huwag mo akong hahawakan. Wala ka ng anak, Corazon. Wala ka ng kasinungalingang maitatago. Pinatay mo ang asawa ko. Pinatay mo ang buhay ko. Tumayo ako. Basang-basa ng putik at dugo. Dala ang singsing ni Ning. Sa sandaling iyon, namatay ang Colonel na kilala ng lahat. Ang tanging natira ay isang lalaking durog ang pagkatao. Nagagawin ang lahat para mahanap ang kanyang asawa, buhay man o patay. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang unang bumungad sa akin ay ang butas-butas na bubong na gawa sa nipa at ang amoy ng sinunog na tuyong dahon. Masakit ang bawat bahagi ng aking katawan. Ang aking mga braso ay puno ng galos at ang aking kaliwang binti ay nakabalot sa isang lumang tela. Gising ka na pala, Neng. Isang mahinang boses mula sa isang matandang babae ang narinig ko. Nakaupo siya sa tabi ng isang maliit na papag. May hawak na mangkok ng mainit na sabaw. Nasaan? Nasaan ako? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa hapdi ng aking lalamunan. Nasa ibaba ka ng Agos, sa Baryo Malaya. Nakita ka ng anak ko na nakasabit sa mga baging sa gilid ng ilog. Milagro na nabuhay ka, Neng. Maraming troso ang dumaan doon. Pero ikaw, parang may anghel na nag-ingat sa'yo. Napapikit ako. Naalala ko ang huling sulyap ni Dante bago ako lamunin ng baha. Ang mukha niyang puno ng takot. Ang kanyang sigaw na tila huli na para sa lahat. Bumangon ng galit sa aking dibdib. Isang galit na mas mainit pa sa lagnat na nararamdaman ko. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi hanggat hindi ko nakikita ang pagbagsak ng mga taong sumira sa buhay ko. Nanatili ako sa Baryo Malaya sa loob ng 1 linggo. Pinahiram ako ng matanda ng mga luma at kupas na damit. Nagsuot ako ng malaking salakot at binalot ko ang aking mukha ng panyo upang hindi ako makilala. Gamit ang isang lumang satellite phone na laging nasa loob ng aking tactical vest, isang kagamitang hindi nasira ng tubig. Kinontak ko si Apolaki. V! Diyos ko! Akala ko na wala ka na. Ang boses ni Aki sa kabilang linya ay nanginginig sa tuwa at gulat. Buhay ako, Aki. Pero para sa buong mundo, patay na si Luningning Makiling. Malamig kong sabi. Huwag kang magpapadala ng kahit anong rescue. Gusto kong manatili muna sa dilim. Sabihin mo sa akin, anong balita sa Hacienda del Silencio? Durog si Dante V. Halos gabi-gabi siyang lasing. Hinahanap kanya sa pampang ng ilog araw-araw. Pero si Corazon, iba ang ginagawa niya. Ngayon pa lang, kinakausap na niya ang mga abogado para sa inheritance mo at sa shares ng Makiling Industries. Sinasabi niya sa lahat na siya na ang bagong reyna ng mansyon dahil dalaan niya ang tagapagmana ng mga makiling. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang magdiwang, Aki. Mas masarap hilaing pababa ang taong nasa itaas na ng ulap. Maghanda ka. Gusto kong makita ang sarili kong lamay ng palihim. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa Ciudad de Esperanza. Nakasuot ako ng itim na hoodie at face mask, nakatayo sa malayo, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno sa sementeryo kung saan idinaraos ang libing
para sa aking mga kagamitang na-recover sa ilog. Walang bangkay, kaya isang bakanteng kabaong lamang ang ililibing. Nakita ko si Dante. Mukha siyang kalansay na naglalakad. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay malalim at itim. Nakatitig siya sa kabaong, yakap-yakap ang aking wedding ring na nahanap niya sa agos. Nararamdaman ko ang sakit niya, ang pagsisisi na tila sumasakal sa kanya. Pero sa tabi niya, naroon si Corazon. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na belo, pero sa likod niyon, nakita ko ang sandaling pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang ngisi ng tagumpay. Habang umiiyak ang mga tao, siya ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok at pagtingin sa kanyang mamahaling relo. Masyado kang nagmamadali, Corazon. Saip ko sa aking sarili. Nang matapos ang libing, bumalik sila sa mansyon. Sumunod ako ng palihim gamit ang mga kasanayan ko bilang strategist na sanay sa surveillance. Gabi na noon. Nakapasok ako sa loob ng mansyon gamit ang aking sariling master keycard at ang kaalamang ako mismo ang nagsiset-up ng security system ng mansyong ito. Madali akong nakapasok sa Hacienda del Silencio nang hindi napapansin ng mga guards. Ang bahay na dati ay puno ng liwanag at amoy ng mga bulaklak. Ngayon ay tila ba isang malaking libingan. Malamig, tahimik. Dahan-dahan akong umakyat sa ikalawang palapag. Huminto ako sa tapat ng aming silid ni Dante. Bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita ko si Dante. Nakaupo siya sa sahig sa gilid ng aming kama. May hawak na bote ng alak at ang aking wedding ring. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Ang matikas na kolonel na kilala ko ay wala na. Ang nakikita ko na lang ay isang lalaking durog ang pagkatao. Bakit, Ning? Bakit hindi ako ang kinuha ng agos? Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Napakagago ko. Patawarin mo ako. Nadama ko ang isang pamilyar na kirot sa aking puso. Gusto kong pumasok. Gusto kong sabihing buhay ako. Ngunit bago ko pa maihakbang ang aking paa, narinig ko ang isang malakas na tawanan mula sa aking sariling office sa dulo ng pasilyo. Ang tawang yon ay hindi galing sa isang taong nagdadalamhati. Iyon ay tawa ng tagumpay. Naglakad ako patungo sa aking opisina at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon, nakita ko si Corazon. Hindi siya nakasuot ng itim na damit para sa lamay. Nakasuot siya ng isa sa aking pinakamahal na silk robe, nakaupo sa aking executive chair at nakataas ang mga paa sa aking mesa. May kausap siya sa telepono. Oo, tapos na ang lahat. Patay na ang bruha, sabi ni Corazon habang nilalaro ang isang mamahaling ballpen. Ang tanga ni Dante, naniwala talaga siyang aksidente ang lahat. Ngayon, kailangan ko na lang pirmahan ang mga papeles para sa transfer ng shares. Lasing na lasing siya. Kahit ano ay pipirmahan niya ngayon. Tumigil siya sandali, nakikinig sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, partner. Sa sandaling makuha ko ang pera mula sa Makiling Industries, ibibigay ko sa iyo ang share mo. Salamat sa pagtulong sa akin na i-set up ang peking aksidente sa kasal. Kung hindi dahil doon, hindi tayo makakapasok sa bahay na ito. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang pala ito pag-ibig o selos. Ito ay isang planadong pagnanakaw at pagpatay. At ang partner na kausap niya, kailangan kong malaman kung sino yon. Kinuha ko ang aking cellphone at nirecord ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat ngisi ni Corazon, lahat ay magiging balako laban sa kanya. Bago ako umalis, dumaan ako sa tapat ng kwarto ni Dante muli. Gusto ko siyang magising sa katotohanan, ngunit kailangan niyang pagbayaran ng kanyang pagkabulag. Pumasok ako sa security room ng mansyon at mabilis na nahakang system. In-upload ko ang isang virus na magbibigay sa akin ng full control sa lahat ng screen sa loob ng bahay. Pagkababa ko sa hardin, sa ilalim ng ulan na muling nagsimulang pumatak, pinindot ko ang send sa aking laptop. Isang email ang pumasok sa inbox ni Dante
at sa lahat ng board members ng Makiling Industries. Ang sender, V. Ang laman ng email ay maikli, ngunit sapat na para magpayanig sa kanilang mundo. Ang katarungan ay parang agos ng ilog, maaring matagal, ngunit hindi mo mapipigilan. Colonel Dante Makiling, ihanda mo ang iyong sarili. Darating ang paniningil ni Luningning at ang V ang magiging huling mukha na makikita mo bago bumagsak ang iyong imperyo. Pinanood ko mula sa aking hideout, sa malayo ang pag-ilaw ng mga bintana sa mansyon. Narinig ko ang malakas na kalabog mula sa itaas. Malamang ay nabasa na ni Dante ang mensahe. Magsimula na ang totoong gabi ng paniningil. Bulong ko habang pinapaandar ang aking sasakyan paalis sa Hacienda del Silencio. Ang bawat hiyas na suot ng mga taong narito sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel de Esperanza ay tila mga bituing nagnanakaw ng liwanag mula sa katotohanan. Ngayong gabi, ang lahat ng makapangyarihan sa Ciudad de Esperanza ay nagtitipon-tipon para sa anibersaryo ng Chamber of Commerce. Ngunit para sa akin, ito ang gabing itinakda para sa muling pagkabuhay. Nakatayo ako sa dilim, sa itaas na balkonahe na nakadungaw sa buong ballroom. Suot ko ang isang kulay pulang gown na tila ba gawa sa mga luhang naging apoy. Ang tela nito ay yumayakap sa aking katawan ng may awtoridad at ang bawat diamanteng suot ko ay nagpapaalala sa akin na ang tigas ng loob ay nabubuo lamang sa ilalim ng matinding pressure. Sa ibaba, nakita ko si Dante. Kahit sa gitna ng karamihan, madali siyang makilala. Ang kanyang uniforme ng militar ay tila ba masyadong maluwag na para sa kanya ngayon. Malaki ang ipinayat niya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng katapangan, ngayon ay tila ba 2 butas na lamang ng kawalan. Hawak niya ang isang baso ng scotch at alam kong hindi iyon ang una niya para sa gabing ito. At sa tabi niya, naroon ang lason. Si Corazon ay nakasuot ng isang gintong gown, masyadong magarbo, masyadong nagpipilit na magmukhang reyna. Nakakapit siya sa braso ni Dante, humahalakhak habang kausap ang mga asawa ng mga senador at general. Nakikita ko ang bawat kilos niya, ang pag-aayos ng kanyang buhok, ang mapagpanggap na pagpahid sa kanyang mga mata tuwing may babanggit sa pangalan ko, at ang mabilis na pagngiti, pagtalikod ng mga tao. Ang ganda ng suot mo, Corazon. Narinig kong sabi ng isang matandang babae mula sa speaker na nakakonekta sa aking surveillance earbud. Bagay na bagay sa iyo ang Hacienda del Silencio. Sabi nila, ikaw na raw ang nagpapatakbo ng lahat doon. Kailangan po, tita. Sagot ni Corazon sa kanyang pinaka-inosenteng boses. Dahil sa nangyari kay Ning, kailangang may mag-alaga kay Dante at sa kumpanya. Mahirap, pero para sa pamilya, kakayanin ko. Napahigpit ang hawak ko sa aking clutch bag. Pamilya? Ang kapal ng mukha mo, Corazon. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ngayong gabi, mayroon tayong isang espesyal na panauhin. Ang misteryosong strategist na nagligtas sa maraming kumpanya mula sa pagbangon at siyang bagong major shareholder ng Makiling Industries. Ang CEO ng Vanguard Strategic Solutions. Salubungin natin ng may masigabong palakpakan, si Miss V. Biglang namatay ang lahat ng malalaking chandelier. Ang tanging natira ay ang isang matalim na spotlight na nakaturo sa itaas ng grand staircase. Ito na yon. Huminga ako ng malalim. Sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan, nararamdaman ko ang pagtigil ng mundo. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay parang tibok ng isang orasan na nagbibilang ng katapusan ng kanilang kasinungalingan. Narinig ko ang mahihinang bulungan, ang gulat, ang pagkalito. Nang makarating ako sa gitna ng hagdan, huminto ako. Ang spotlight ay tumama ng husto sa aking mukha. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin at direktang tumingin sa kinaroroonan ni Dante. Bumitaw ang baso mula sa kamay ni Dante. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba isang hudyat. Ning?
Ang mahinang boses ni Dante ay narinig ko sa kabila ng katahimikan. Luningning? Nakita ko ang takot na gumuhit sa mukha ni Corazon. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang kulungan. Namutla siya hanggang sa maging kasing puti ng pader. Napakapit siya ng mas mahigpit sa braso ni Dante. Halos ibaon ang kanyang mga kuko rito. Hindi maaari. Patay ka na. Patay ka na. Tili ni Corazon. Sapat na para marinig ng mga taong nasa malapit. Nagpatuloy ako sa pagbaba hanggang sa makarating ako sa harap nila. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatitig sa amin. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Kumukuha ng bawat segundo ng muling pagtatagpo na ito. Ning, buhay ka, buhay ka. Akmang lalapit si Dante sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Salamat sa Diyos. Ning, patawarin mo ako. Inangat ko ang aking kamay para pigilan siya. Ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato. I'm sorry, Colonel Makiling. Ang boses ko ay malamig, propesyonal, at walang bahid ng emosyon. Maaaring nagkakamali kayo ng taong kinakausap. Ako ang CEO ng Vanguard at narito ako para sa trabaho, hindi para sa drama. Ning anong sinasabi mo? Ako ito, ang asawa mo. Nanginig ang boses ni Dante. Ang asawa mo ay namatay na sa Ilog Agos, Dante. Madiin kong sabi. Sapat na para siya lang ang makarinig. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong nagmamay-ari na ng 50% ng iyong kumpanya. Tumingin ako kay Corazon. Nakita ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Lumapit ako sa kanya ng kaunti. Sapat para maamoy niya ang aking pabango. Ang paboritong pabango ni Luningning na dati ay kinatatakutan niya. At ikaw, Corazon, bulong ko sa kanyang tenga. Sana ay nasiyahan ka sa panandaliang pananatili sa aking mansyon dahil bukas ang lahat ng iyong gamit ay nasa kalsada na. Hindi mo magagawa ito. May dala akong anak ni Dante. Sigaw ni Corazon. Sinusubukang gamitin ang kanyang huling alas sa harap ng maraming tao. Ngumiti ako. Isang nangiti na hindi umabot sa aking mga mata. Ang anak na hindi kailanman nag-exist, Corazon, ang milagro na na-detect ng aking medical team sa ospital na isang malaking scam? Huwag mong subukan ang pasensya ko sa harap ng mga taong ito. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ang mga bulungan ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Humarap ako muli kay Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at pagsisisi. Gusto kong maawa, pero naaalala ko ang bawat segundong pinalipas ko sa ilalim ng rumagasang tubig. Ang bawat gabing umiiyak ako habang siya ay kasama ng babaeng ito. Colonel Makiling, ang board meeting ay magsisimula bukas ng 8:00 ng umaga sa Makiling Headquarters. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Gusto ko ang lahat ng records ay handa. Dahil simula ngayon, hindi na ikaw ang nagpapatakbo. Mula ngayon, ikaw ay nagtatrabaho para sa akin. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng tagumpay. Narinig ko ang pagtawag ni Dante sa pangalan ko. Ang kanyang pagsisigaw na tila ba isang ligaw na hayop na nasugatan. Ning! Luningning! Pakiusap! Kausapin mo ako. Ngunit hindi ako lumingon. Sa sandaling makalabas ako ng ballroom, pumasok ako sa aking itim na SUV kung saan naghihintay si Apolaki. Tapos na ang Phase 1V, sabi ni Aki, habang iniabot sa akin ang isang baso ng tubig. Okay ka lang ba? Dahan-dahan akong tumingin sa salamin ng bintana, sa anino ng sarili kong mga mata. Ang dating Luningning na madaling masaktan ay tuluyan ng inanod ng mga pangyayari. Ang natira ay isang babaeng hindi nauurong hanggat hindi nalalaman ang buong katotohanan. Maayos lang ako, Aki. Sagot ko habang inaayos ang kwelyo ko. Simulan na natin ang Phase 2. Gusto kong malaman kung sino ang taong kausap ni Corazon sa telepono.
noong gabing iyon. May pakiramdam ako, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pagkasabi ko noon, biglang umilaw ang screen ng aking cellphone. May pumasok na isang email mula sa hindi kilalang sender. May kalakip itong isang maikling video, isang dashcam recording mula sa sasakyan ni Corazon nung gabi ng kasal namin. Sa kuha, hindi lang pala siya ang sakay. Ilang sandali bago huminto ang sasakyan, may isang lalaking bumaba mula sa katabing upuan. Hindi malinaw ang mukha dahil sa dilim. Ngunit ang kanyang suot, isang formal na uniforme, ay agad kong nakilala. Isa itong ranggo ng taong may mataas na posisyon sa hanay ng sandatahang lakas. At ang mas nakakapanghilakbot? Bago siya bumaba, hinawakan niya ang pisngi ni Corazon at may ibinigay na maliit na pakete. Iyon ang gamot na unti-unting nilalagay ni Corazon sa aking inumin. Bawat hakbang ko pabalik sa Hacienda del Silencio ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang alak na ininom ko kanina ay tila naglaho na, pinalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Buhay si Ning, buhay ang asawa ko, pero ang Ning na nakita ko sa ballroom ay hindi ang babaeng binuhat ko sa altar. Ang Ning na yon ay may mga matang gawa sa bakal at boses na hindi marunong magpatawad. Kuya Dante, makinig ka sa akin. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Corazon habang sumusunod sa akin sa loob ng mansyon. Pakitang tao lang ang lahat ng yan. Sinisiraan niya ako dahil gusto kanyang bawiin. Huminto ako at dahan-dahang humarap sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamao. Bawiin? Corazon, iniwan ko siya sa altar para sa'yo. Iniwan ko siya sa gitna ng baha para iligtas ka. Anong babawiin niya sa akin? Isang lalaking walang kwenta. Isang asawang nabulag ng mga laro mo. Dante, ibigay mo sa akin ang bag mo. Malamig kong utos. Ano? Bakit? Namutla si Corazon. Hindi na ako naghintay. Marahas kong hinablot ang kanyang mamahaling designer bag at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga lipstick, compact powder at isang maliit na vial ng gamot. Isang gamot na walang label. Kinuha ko yon at tiningnan ng maigi. Ito ba ang vitamins na sinasabi mo? Ito ba ang dahilan kung bakit palaging nangihina si Ning bago siya mawala? Hindi ko alam kung ano yan. Baka itinanim lang yan ni Ning kanina sa ballroom. Depensa pa rin na niya. Pero ang kanyang boses ay pumipiyok na sa takot. Gusto mo pa ring magsinungaling? Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang dokumento. Kausap ko ang doktor sa ospital kanina habang ikaw ay abala sa pakikipag-flirt sa mga investors. Walang bata, Corazon. Ang resultang ibinigay mo sa akin nung isang linggo, pineke mo ang pirma ng doktor. Nanigas si Corazon. Ang kanyang maskara ng pagiging inosente ay tuluyan ng natuklap, inilalantad ang isang mukhang puno ng puot. Oh, wala ngang bata. So ano ngayon? Bigla siyang tumawa ng mapait, isang tawang nakakakilabot. Ginawa ko lang yon dahil kailangan mo ng dahilan para manatili sa tabi ko. Dahil kahit anong gawin ko, si Ning pa rin ang hinahanap mo. Kahit anong dumi ang itapon ko sa kanya, siya pa rin ang bida sa paningin mo. Dahil siya ang asawa ko. At ikaw ay isang pagkakamali na hinding-hindi ko mapapatawad. Sigaw ko. Umalis ka sa bahay na ito, Corazon. Ngayon din, bago ko pa makalimutang babae ka at bago kita ipakulong sa lahat ng panloloko mo. Akala mo ba ganun lang kadali yon? Ngumisi si Corazon habang pinupunasan ng kanyang luha. Wala ka ng kumpanya, Dante. Ang Makiling Industries ay kontrolado na ni V. At si V ay hindi ka nakilala. Saan ka pupunta? Kanino ka lalapit? Kahit sa kalsada ako matulog, wag lang kitang makita. Sabi ko habang itinuturo ang pinto. Ngunit bago pa makahakbang si Corazon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang itim na military jeep. Bumaba mula rito si General Salcedo, ang aking mentor.
at ang lalaking itinuturing kong pangalawang ama. General, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko, nagtataka dahil madaling araw na. Hindi sumagot ang general sa akin. Sa halip tumingin siya kay Corazon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng ingay hanggat hindi natatapos ang transfer ng shares? Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang boses na narinig ko sa dashcam footage na ipinadala sa akin ni V kanina. Ang boses ng lalaking kasama ni Corazon sa kotse. Ito ang boses na yon. General Salcedo? Kayo ang partner niya? Hindi ko makapaniwalang tanong. Lumingon sa akin ang general. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Dante, masyado kang naging sentimental sa asawa mo. Ang makiling industries ay kailangang mapunta sa mga kamay na marunong gumamit ng kapangyarihan. Si Corazon ay kasangkapan lang. Pero ikaw ang naging hadlang. Kayo ang pumatay sa mga magulang ni Ning. Bulong ko habang unti-unting nagdudugtong ang lahat ng piraso ng puzzle. Ginamit niyo ang pamilya ko para makuha ang yaman ng mga Soliman. Matalino ka talaga, Colonel, sabi ni Salcedo habang dahan-dahang binubunot ang kanyang baril. Kaya lang, ang katalinuhan mo ay hanggang dito na lang. Tigil! Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Si Ning. Nakatayo siya roon, hawak ang isang tablet. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab. General Salcedo, huwag mo nang ituloy yan. Ang lahat ng sinabi mo sa loob ng 5 minuto ay naka-livestream na ngayon sa headquarters ng National Bureau of Investigation. At ang mga tauhan mo, wala na sila. Ang Vanguard Tactical Team ay pinaligiran na ang buong lugar. Anong? Lumingon si Salcedo sa labas, kung saan nakita niya ang mga pulang laser light na nakatutok sa kanyang dibdib. Tapos na ang laro niyo, sabi ni Ning habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Corazon, General, ang Hacienda del Silencio ay hindi na magiging tahimik para sa inyo. Dahil sa kulungan, doon niyo maririnig ang bawat sigaw ng katarungan para sa mga magulang ko. Mabilis na kumilos si Salcedo, tinangkang barilin si Ning, ngunit mas mabilis ako. Sinunggaban ko ang kanyang braso at isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ning! Sigaw ko habang nakikipagbuno kay Salcedo. Nakita ko ang dugo na dahan-dahang kumalat sa pulang carpet ng sala. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malamig na hangin sa loob ng sala. Sa isang saglit, tumigil ang mundo. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ni Dante sa pulang carpet. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran, kung saan mabilis na kumakalat ang pulang mantsa. Dante! Ang sigaw ko ay hindi nanggaling sa utak ng isang strategist, kundi mula sa puso ng isang babaeng nagmahal ng lubos. Bago pa man makakilos muli si General Salcedo, ang mga tauhan ng Vanguard ay mabilis na nakapasok. Isang malakas na hampas ng baril ang nagpabagsak sa General, at sa loob ng ilang segundo, siya ay nakapuso na sa sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw. Akala niyo ba tapos na? Akala niyo ba nanalo na kayo? Lumingon ako. Si Corazon ay nakatayo sa may pintuan ng basement. May hawak na remote control at isang tablet na nagpapakita ng isang madilim na silid. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko ang 2 maliliit na figura sa screen. Sina Sinag at Ulan. Ang aking mga anak. Ang aking kambal na itinago ko sa isang safe house na akala ko ay walang makakaalam. Sa Sinag. Ulan. Ang boses ko ay nanginginig. Oo, Ning. Habang abala ka sa pagpapabagsak sa amin ni General, nahanap ng mga tauhan ko ang lihim mo, sabi ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa kabaliwan. Nasa loob sila ng isang lumang storage unit sa ilalim ng hacienda. At ang hawak ko, isang click lang at ang lahat ng ito ay sasabog.
Corazon, bitawan mo yan. Mga bata ang pinag-uusapan natin. Sigaw ni Dante mula sa sahig. Pilit na bumabangon kahit hirap na hirap. Wala na akong pakialam. Kung hindi ako magiging reyna ng mga makiling, walang matitira sa inyo. Tili ni Corazon. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang mabilis na senyas mula kay Apolaki sa kabilang bahagi ng silid. Kailangan ko siyang madistract. Corazon, makinig ka. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanya. Ibinaba ko ang aking tablet. Gusto mo ang yaman, di ba? Gusto mo ang kakapangyarihan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang Vanguard, ang Makiling Industries. Pirmahan mo lang ang mga dokumento at pakawalan mo ang mga anak ko. Ning huwag, pigil ni Dante. Tumahimik ka, Dante, bulyaw ni Corazon. Tumingin siya sa akin, may halong pag-aalinlangan. Ibibigay mo sa akin ang lahat. Lahat. Sa'yo na ang hacienda. Sa'yo na ang pangalang Soliman. Basta ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga daliri na nasa ibabaw ng baton. Habang abala si Corazon sa pag-iisip sa alok ko, nakita ko ang paggapang ni Dante sa sahig. Kahit duguan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kinaroroonan ni Corazon. Isang colonel siya. Alam niya ang bawat anggulo ng bahay na ito. Magsisinungaling ka lang. Tulad ng pagpapanggap mo na patay ka na. Sigaw ni Corazon at akma niyang pipindutin ang button. Hindi! Sa isang iglap, tumalon si Dante mula sa sahig gamit ang natitira niyang lakas. Sinunggaban niya ang mga binti ni Corazon, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Ang remote ay tumalsik sa ere. Agad akong sumugod para saluhin ang remote, habang ang mga tauhan ni Aki ay nire-rescue na ang mga bata sa ibaba. Isang malakas na putok muli ang narinig, galing sa maliit na baril na nakatago sa hita ni Corazon. Tumagos ang bala sa balikat ni Dante habang pilit niyang pinoprotektahan ako. Dante! Niyakap ko siya habang dahan-dahan siyang bumabagsak muli. Ang mga pulis ay mabilis na dinakma si Corazon. Ang kanyang mga tili ng galit ay unti-unting naglaho habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Ang mga bata, ang mga bata. Bulong ni Dante. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Ligtas sila, Dante. Ligtas na sila. Sabi ko habang umiiyak. Hinahawakan ang kanyang mukha na puno ng dugo at pawis. Patawarin mo ako. Ning. Hindi ko nakita ang tunay na kayamanan na nasa harap ko na pala. Ang boses niya ay halos pabulong na lang. Sana ay mapatawad mo pa ang isang tulad ko. Dante, huwag kang magsalita. Darating na ang ambulansya. Mabubuhay ka. Naririnig mo ako. Mabubuhay ka para sa mga anak natin. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno ng sakit pero may kalakip na kapayapaan. Magagandang pangalan. Bagay sa kanila. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Dante! Dante, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Sa gitna ng kaguluhan, sa pagpasok ng mga medics, at sa pagyakap sa akin ni Sinag at Ulan, nakakarating lang mula sa basement, isa lang ang nararamdaman ko. Ang katarungang ipinaglaban ko ay mapait. Dahil sa dulo ng lahat ng paghihiganti, ang tanging natitira ay ang pagnanais na sana, sa huling pagkakataon, ay nayakap ko siya ng mas mahigpit. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang bakas ng putok ng baril sa Hacienda del Silencio ay natakpan na ng bagong pintura at ang amoy ng pulbura ay napalitan na ng samyo ng mga sariwang dama de noche sa hardin. Ngunit ang mga pilat sa balatman o sa kaluluwa ay nananatiling saksi sa bagyong nagdaan. Nakatayo ako sa balkonahe, pinapanood ang dapit hapon sa Ciudad de Esperanza. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang tanawing nagpapaalala sa akin na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang sisikat. Sa ibaba, sa malawak na damuhan, nakita ko si Dante. Wala na siyang suot na uniforme.
Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at shorts. Bahagya pa rin siyang paika-ika maglakad dahil sa tinamong sugat sa binti, pero hindi iyon hadlang para habulin niya ang dalawang batang kanina pa nagtatakbuhan. "Sinag! Ulan! Huwag masyadong malayo sa puno. Baka kayo madapa," sigaw ni Dante. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad ng isang kolonel, ngayon ay puno ng lambing ng isang ama. "Papa! Catching! Catching!" Tili ni Ulan habang tumatawa, ang kanyang boses ay parang mga kampanilya yang nagbibigay buhay sa paligid. Napangiti ako. Sino ang mag-aakala na ang lalaking nag-iwan sa akin sa altar ay siya ring lalaking magluluto ng almusal para sa aming mga anak araw-araw? Si Dante ay nagbitiw na sa militar. Pinili niyang gugulin ang kanyang panahon sa pag-aayos ng aming pamilya at sa pagtulong sa pagpapatakbo ng mga charitable foundations ng Vanguard. Naramdaman ko ang pagtabi ni Yaya Ginhawa sa akin. May dalang tasa ng tsa. "Ang ganda nilang tingnan. Di ba, Ning?" Bulong ni Yaya. Sino ang mag-aakalang makakarating tayo sa ganitong katahimikan? "Totoo, Yaya. Pero alam nating lahat ang presyong ibinayad natin para sa katahimikang ito," sagot ko. Si Corazon at General Salcedo ay nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay kinumpiska at ang kanilang mga kasamaan ay naging babala sa buong bansa. Ang katarungan ay nakamit na, pero ang sugat sa puso ko ay hindi ganoon kadaling maghilom. Narinig ko ang yabag ng mga paa ni Dante sa hagdan. Pumasok siya sa balkonahe, pawis na pawis, pero may malawak na ngiti sa mga labi. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang humawak sa rehas ng balkonahe. Tinitingnan din ang paglubog ng araw. "Mahal, nakatulog na ang mga bata. Napagod sa kakahabol," sabi niya. "Salamat, Dante," tipid kong sagot. Tumahimik kami sandali. Hinawakan ni Dante ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa aking balat. "Ning, alam kong hanggang ngayon ay may bahagi pa rin ng puso mo na natatakot. Alam kong ang tiwalang sinira ko ay hindi pa ganap na nabubuo," dahan-dahan niyang sabi. "Pero gusto kong malaman mo, hinding-hindi ako mapapagod na patunayan sa iyo araw-araw na ikaw ang tanging reyna ng buhay ko. Hindi na ako ang kolonel na nakatingin sa ranggo. Ako na lang si Dante, ang lalaking habambuhay na magbabayad ng utang na loob at pag-ibig sa asawa niya." Humarap ako sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Wala na roon ang pag-alinlangan. Mayroon na lamang katapatan. "Dante, ang luningning na nakilala mo noon ay namatay na sa Ilog Agos. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay si V, isang babaeng matapang, malaya, at hindi na kailanman magpapaapi," sabi ko nang may paninindigan. Pero si V ay natutong magpatawad dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko, para maging buo muli ang pamilya natin. Niyakap ako ni Dante ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg at naramdaman ko ang init ng kanyang luha. "Salamat, Ning. Salamat sa isa pang pagkakataon." Sa dulo ng lahat ng pagtataksil, sa gitna ng lahat ng laban sa negosyo at sa putikan ng baha, nahanap namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito ang perpektong kwento na walang pagkakamali. Ito ay ang kwento ng dalawang taong nadapa, nasugatan, ngunit piniling bumangon at maglakad muli ng magkahawak kamay. Ako si Luningning Soliman. Ako rin si V. Isang asawa, isang ina, at isang leader. At dito sa Hacienda del Silencio, ang katahimikan ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng kapayapaang pinaghirapan naming makamit, mga minamahal naming taga-subaybay. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pananahimik, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang aral ng kwentong ito ay simple lang.
Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay pananagutan. At ang katarungan, gaano man ito katagal dumating, ay palaging nahahanap ang daan patungo sa katotohanan. Huwag kailanman matakot na ipakita ang inyong tunay na lakas. Dahil ang mga taong tunay na nagmamahal sa inyo ay tatanggapin ang lahat ng bersyon ng inyong pagkatao. Maging ikaw man ay isang simpleng may bahay o isang makapangyarihang pinuno. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Luningning at Dante. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? I-comment nyo po sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin. Gusto rin naming malaman kung anong genre o tema ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.